sa pagpapatuloy natin ng ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma, atin muling binubuksan ang ating mga puso, nagpapakumbaba at narikinig sa salita ng Diyos. At simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ipinapaalala ng Panginoon ang kahalagahan ng pagsisisi, pagbabagong buhay, at pakikinig sa Kanya. Ipinakita ng Diyos ang Kanyang kaluwalhatian sa mga sinaunang Israelita sa pamamagitan ni Moises. Una, sa nagliliyab na punong kahoy, at kalaunay sa pagpapalaya niya sa kanila mula sa Ehipto. Sa kabila ng lahat ng ito, pinili pa rin nilang suwayin si Yahweh. Kung tunay tayong nagsisisi at nagnanais ng lumago sa ating pananampalataya, manatili tayong tapat sa Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin, at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami ay lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ang nag-aalaga sa kawan ng biyanan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya. Parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Katakataka ito. Tignan ko ngang mabuti
kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab ng punong kahoy. Moises, Moises, ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac, at Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha, pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga ng Panginoon, ng Diyos ng iyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Ito rin ang pag-alala sa akin ng lahat ng salin lahi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin. Ang kahangahangang gaway nasaksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabagin Diyos ay nagmamagandang loob.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabinyagan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ang mga nangyaring ito'y babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya't nilipol sila ng anghel na mamumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Kaya nga, mag-ingat ang sinumang nag-aakalang sila'y nakatayo, baka siya mabuwal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan,
mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, may isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Ngunit, minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Hukayin ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Tuwing nandito po tayo sa Quiapo, lalo na paggabi, makikita natin ang maraming deboto ni Jesus Nazareno. May mga gumagapang sa kanilang tuhod, mga nagpupunas ng panyo sa mga imahen, mga nagdadasal, may mga umiiyak. Minsan, siguro may napaisip din sa atin. Kaya siguro nagkasakit yan kasi maraming kasalanan o baka siguro pinaparusahan ng Diyos. O baka yung iba naman, nakikita natin, parang blessed. Siguro blessed yan kasi palaging sumisimba, palaging nagdadasal, palaging nagno-novena. Karamihan sa atin, baka ganito nga yung takbo ng pag-iisip. Kung gusto nating maniwala na ang mabait ay pagpapalain, masama naman ay paparusahan. Kung ganito lang ang mundo, simple sana ang buhay. Maging mabuti ka, sumunod ka sa utos ng Panginoon, ligtas ka na. Ako, aaminin ko, may panahon din na ganun din yung aking pag-iisip. Siguro at the back of my mind, parang isang dahilan din yun bakit ako pumasok ng seminaryo. Dahil sabi ko, dapat maging mabuti ako. Siguro kung magiging pare ako, baka mas darating ako sa langit. Pero ganito ba talaga ang mundo? Ganito ba talaga ang Diyos? Napakadali para sa atin na maghusga ng iba kapag may kalamidad. Sasabihin natin, siguro may kasalanan doon. Kung may masamang nangyari sa isang tao, di ba ang bilis natin sabihin, baka karma. Kapag may aksidente, baka sasabihin natin, baka hindi sila nagdarasal. Pati sa atin sarili, di ba ganun din? Kapag nahihirapan tayo, itinatanong natin, Lord, bakit ganito ang nangyayari sa akin ngayon? Ano bang ginawa kong mali? Kapag may sakit tayo, tatanong tayo, hindi pa ba sapat ang debosyon ko? Marami nga sa ating, ngayon, marami sa ating pumipila dito sa Quiapo para lumapit kay Jesus Nazareno. Pero baka minsan, baka naisip natin na parang, kung isipin natin, baka parang nagiging transaksyon na lang yung pakipag-ugnayan natin sa Diyos. Gagawa ako ng ganito, magninobena ako, magdadasal ako, sisimba ako, at baka palang ibibless ako. Pero ganun ba talaga ang Diyos? Kapag hindi tayo binless, kapag hindi tayo pinagpala, sometimes nawawalan tayo ng pag-asa. Di ba? Pag naisip natin, siguro, hindi ako karapat-dapat, baka may mali akong ginawa. At paulit-ulit natin iniisip yung pag-iisip na ito, na dapat nating paghirapan, dapat meron tayong gagawin para mahalin tayo ng Diyos. At sa Ebanghelyo natin ngayon, yun nga, narinig natin na may mga taong lumapit kay Jesus. At sinabi doon na may mga taong naghahandog ng alay nila sa Diyos, ngunit pinapatay ni Poncio Pilato. Siguro sunod sa naisip nila, may kasalanan bang ginawa ang mga taong iyon? At sinagot na sila ni Jesus, hindi. Hindi sila mas makasalanan kaysa iba. At dinugtungan ni Jesus na may mga tao sa Jerusalem na sa Siloe na nahulugan ng tore. At yun din, sabi ni Jesus, hindi rin sila mas makasalanan kaysa iba.
Itinakwil ni Jesus ang pag-iisip na ang paghihirap natin ngayon ay parusa at ang biyaya kung feeling blessed tayo ngayon ay ito ay gantimpala. Di ba, elsewhere in the gospel, sa ibang sulat, narinig natin na yun, ang ulan, pinapaulan naman ng Diyos, ang ulan ay bumabagsak sa mga mabuti at masama. Ang mga trahedya na nangyayari sa mundo ay hindi parusa ng Diyos. At tapos narinig natin yung kwento ni Jesus tungkol sa puno ng igos at na gusto nang putulin ng may-ari ng hardin. Ngunit sinabi ng hardin, yung tagapag-alaga ng hardin na, bigyan muna natin ng panahon, 1 more year. Baka palang aalagaan ko to, lagyan ng fertilizer, baka palang magbubunga. Yun din yung isipin natin, yun din yung ganun din ang Diyos para sa atin. Siya yung mahabagin na hardinero. Binibigyan din tayo ng panahon para bumalik sa Kanya, para magsisi. Ngunit hindi rin natin alam kung hanggang kailan yung panahon na yun. Pero ang Diyos natin ay hindi hukom na naghihintay para putulin niya tayo kung tayo may ginawang masama, tayo'y nagkamali, nagkulang. Siya yung hardinero nga na nagsabi, bigyan pa natin sila ng panahon, baka pa lang magbubunga ito ng mabuti. At sa unang pagbasa, narinig natin ang Diyos sa burning bush, na sa punong kahoy na nagliliyab, na pinakilala niyang kanyang sarili. Pero sinabi din ng Diyos doon na nakita niya ang hirap ng mga Israelita sa Egypt. Alam niya ang kanilang paghihirap at kaya ba bumababa siya para iligtas sila. Ganito ang ating Diyos. Hindi siya naghihintay na patunayan natin na karapat-dapat tayo. Nakikita niya yung ating paghihirap. Alam niya yung mga sakit natin. At bumababa siya upang samahan tayo. So ano ngayon? Anong kahulugan para sa atin ngayon? Siguro kung naisip natin na meron tayong mga nararamdaman, mga hirap sa buhay, mga problema sa buhay, sa pamilya, sa trabaho. Kung naisip natin na ito'y parusa ng Diyos, tigilan na natin ang pananaw na iyon. Bitiwan na natin ang pananaw na iyon. Hindi ito parusa. Bahagi ito ng buhay dito sa mundong ito. Habang tayo'y nasa mundong ito, may mga pangyayaring ganun. Pero alalahanin natin, nakasama po natin ang Diyos sa mga pagsubok natin. Kung meron naman sa atin na iniisip na kailangan nating magpakabuti o magdasal ng madalas para mas malapit tayo sa Diyos, mabuti ang debosyon, mabuti ang magsimba ng araw-araw, mabuti ang magdasal araw-araw na madalas. Pero alalahanin din natin na hindi ito parang transaksyon na may gagawin ako para may gagawin ng Diyos para sa akin. Mahal tayo, una tayong minahal ng Diyos bago pa naman may ginawa tayo, bago pa naman pinanganak tayo. Ang ating mga ginagawa, ang ating mga panalangin, ang ating mga debosyon, ay tugon sa kanyang pag-ibig para sa atin at hindi kapalit nito. Siguro naman kung may mga panahon na tayo'y naghuhusga sa iba, kung naisip natin na mga paghihirap ng iba ay dahil may ginawa silang mali or kasalanan, itigil na rin natin yung pananaw na yan. Malinaw nga na narinig natin na tinanggihan ni Jesus na hindi po ganun ang pag-iisip natin dapat. At kung naisip din natin na parang tayo yung parang puno na ilang taon na wala pa ring fruit, wala pa ring bunga, anong gagawin natin? Siyempre, magdasal tayo at siguro, pag-isipan din natin yung ano natin, how is our relationship with the Lord? Baka siyempre, bago natin isipin kung anong bunga, saan ba tayo nakaugat? Kamusta? Dapat siyempre nakaugat tayo kay Jesus Nazareno. So, kamusta ba yung relasyon natin kay Jesus Nazareno? Paano yung pagkikilala ko sa Kanya? Paano ang pakikipag-ugnayan ko sa Kanya? Kasi, saka na lang tayo magbubunga kung yung ugat natin ay strong yung foundations natin. Siyempre, pagdasal na natin, and we also trust that the Lord
will continue to work in us. So anong hiningi natin? Anong hingi ng Diyos sa atin? Na maging bukas sa ating sarili, sa Kanyang pag-aaruga. Hayaan natin na siya yung maging hardinero ng ating puso. Kaya ngayong Kwaresma, yun nga, maglaan tayo ng oras para magdasal, para lumapit sa kay Jesus, para i-develop yung relationship natin sa Kanya. At kung kailangan tayong lumapit sa Kanya sa sakramento ng kumpisal, kung tinatawag tayo na maikumpisal, kahit hindi natin alam kung ilang taon pa tayo dito sa mundo, lumapit na tayo sa Kanya at bitawan na natin ang mga sama ng loob na nagpatitigas sa ating mga puso. So imagine natin kung tayong lahat, parang mamuhay ng ganyan. Kung salip na maghambingan tayo, kung ihambing natin ang ating sarili sa iba, bantayan natin yung iba, maging komunidad tayo na parang katulad natin si Jesus or yung mahabagin na hardinero na nagbibigay ng panahon para lumago ang ating mga kasama. Siyempre, maging patient din tayo sa mga kasama natin sa buhay. Ano kayang mangyayari kung ang bawat paglapit natin kay Jesus Nazareno ay hindi lang natin dala yung mga listahan natin kung anong ginawa natin para sa Kanya, kundi dinadala talaga natin yung buong puso natin sa Kanya. Hindi yung listahan kung bakit ako karapat-dapat na pagpalain. Anong ang magbabago kung hindi na natin husgahan yung iba at ang ating sarili batay sa kung na-bless or siguro may ibang nangyayari. Tayo ay magiging isang community of mercy, komunidad ng awa. Magiging mga tao tayo nagbibigay ng panahon para lumago ang isa't isa. Tutulong tayo na pagyamanin yung lupa na sa mga puso ng ating mga kapwa. Ang Diyos na nagsalita kay Moises sa burning bush, ay siya rin niya nagsasalita sa atin ngayon. Sinasabi rin sa atin ngayon na nakikita ko yung iyong paghihirap. Alam ko ang iyong dinaranas. At andito ako upang iligtas ka. Ang Diyos na nagpakilala na siya nga I am who I am. Ako nga ay kay Moises ay narito rin sa atin ngayon. May ginagawa siya sa iyong buhay. Nagbibigay siya ng isa pang pagkakataon para lumapit tayo sa Kanya at para pagyamanin niya ang ating mga puso. Pagyamanin niya yung ating pananampalataya. Ang tanong, bukas ba tayo para tanggapin siya at sumunod sa Kanya? Amen. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ni Espiritu Santo. Ipinanganak si Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanahog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumunang paririto at huhukom sa nangbubuhay at nang matay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mapagpatawad naming Ama, batid mo ang aming mga kahinaan, kakulangan at mga pangangailangan. Sa iyong mahabaging pagkalinga, kami nananalig at nagsusumamo. Ama namin, dinggin mo ang iyong bayan. Ama namin, dinggin mo ang iyong bayan. Maging halimbawa nawa ang mga pinuno ng simbahan ng tunay na pagsisisi
at pamumuhay na naaayon sa kalooban mo. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang iyong bayan. Magsikap nawa kaming magtulungan tungo sa ikabubuti ng lahat. Iwasan nawa namin ang pagpuna sa dungis at kapintasan ng aming kapwa, nang mapakita ang pagmamalasakit at pagmamahal sa kanila. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang iyong bayan. Magbunga nawa ang mga kaloob ng Espiritu Santo, pagsisisi, katarungan at pag-ibig sa lahat ng tatanggap ng sakramento ng binyag. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang iyong bayan. Maging mga instrumento nawa kami ng katarungan, kapayapaan at kaayusan sa lipunan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsilod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Idalangin po natin na tayo ay hindi lang maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, kapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng Pare o Leominster ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa panampare o Leominster. Sumunod po tayo.
Ang Nazarene Catholic School, ang paralan ng Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat na mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang siya ay makatapos ng senior high school. Para sa karagdagan impormasyon, tulong pang-educational, financial diskwento, at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, ang pagwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na tanging labasan o exit sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang naming sa iyong banal na piging, pinagsalu-saluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos na bang mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.